worship as we lift your holy name, and you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name, for you are great to do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Raise up your hands.
Sapagkat ito ang aking sandata, ang aking pagkain, espiritual. Amen. Purihin natin ang Diyos. Ngayon, kung tayo masama, iibigin ba tayo ng Diyos? Ha? Dahil ang Diyos ay di nagtatangi. Amen. Ang tao lang, mga kapatid, yun ang different. Ang tao lang. Kapag hindi mo gusto, ayaw mo. Ayaw ko sa'yo. Hindi kita gusto. Pangit ka. O, di ba ng tao? Pero ang Diyos, mahal kita. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ganyan ang Diyos, Brother Eugene. Amen. Hating evil, but loving good. And that is the basis of divine reward. Ang batayan ng reward na ibibigay sa atin ng Panginoon ay kung ganun din tayo sa pinakikita ng Diyos. Bakit ba ang Diyos ay nagkatawang tao, brother? Brother, bakit ba ang Diyos ay nagkatawang tao? Ha? Bakit kaya ang Diyos ay nagkatawang tao? Eh kasi wala siyang katawan sa Espiritu. Kaya kailangan magkatawang tao. Diba? Kasi nililigtas niya yung tao. Kaya kailangan maging tao siya. Mga kapatid kay Kristo, at ito ang napakasarap. Ang Diyos ay pwedeng maging tao, ngunit ang tao ay di pwedeng maging Diyos. Amen. Hindi din si Jesus. Amen. Ang Diyos ay pwedeng maging tao, bumaba sa lupa, ngunit ang tao di pwedeng maging Diyos kailanman. Kaya ako naniniwala at matindi ang paniwala ko, si Kristo ay Diyos. Amen! The gift of God is on the basis of merit. Hindi po batayan ng Panginoon ang merito. Ha? Sabi ng Bible, but on the basis of His faithfulness. You are faithful. King of kings, Lord of lords, you are faithful, faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, I worship you. Ay, ito po ang batay ng Panginoon. His faithfulness to His promises. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ang batayan niya sa pagtanggap natin ng divine rewards. Doon sa vineyard na ginagalawan natin sa paglilingkod natin sa Diyos, gaano tayo katapat sa ating mga pinagagagawa sa bawat ministeryo. Gaano tayo katapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga promises. And the promises of God is the Bible. Ang mga nakasulat sa Biblia, ang mga pangako ng Diyos, thousands of God's promises are written here. Pero ang tanong ko, ano ang natatandaan natin sa pangako ng Diyos? Marami pong pangako ang Panginoon, mga kapatid. Alam mo, may nabibiling mga aklata, lahat promises ng Diyos is sinulat yung mga promises ng Panginoon. At ang sarap i-meditate. Ang sarap ang nilayan kapag binabasa mo ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat yan ang batayan ng Panginoon pag tayo naging tapat sa pangako ng Diyos ay tatanggapin natin ang kanyang pinapangako. Pangako mo'y
aking panghahawakan. Pinaghahawakan niyo ba? Pangako mo'y tanging kong sandigan. Everybody. Pangako mo'y saan magpakailanman o ay di iwan. Mamatayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Ito ang mensahe. Ang pangako ng Diyos ay dapat pinanghahawakan natin. Kung tayo naglilingkod sa binyag ni Lord, ang pangako ng Diyos ang dapat nating panghawakan, hindi doon sa material na bagay na tinitingnan at tinititigan. Instead, let us fix our eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen. Diba si Kristo yung pangako ng Diyos? Amen. At yung lahat ng mga pangako ng Diyos, diba si Kristo? Amen. Because He is the written word of God. From the very beginning, He is the spoken word from the mouth of God the Father. Ang sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 3, sa pamamagitan ni Jesus ay nalikha ang lahat ng tao. Kaya ang mga pangako ng Panginoon, paghawakan natin in the vineyard of God. Kaya minsan nawawala sa paglilingkod kasi iba yung pinanghahawakan. Kung ang salita ng Diyos ang ating pinanghahawakan, kahit anong mangyari, kahit anong problema ang dumating sa ating buhay, kahit anong matitinding pagsubok ang dumating sa buhay natin, hindi tayo susukong maglingkod at magpuri sa Panginoon. Mananatili tayo sa tapat sa Diyos sa kapatanan natin ang kanyang mga pangako. Hindi tayo iiwan, hindi mababayaan. Sabi ng Brother Eugene, kanina mayroong preacher, umanga na nagsabi, hindi dapat palakpakan ng Diyos. Sino ba yun? Hindi ko na sabihin. Ha? Tao lang daw ang pinapalakpakan, hindi nagbabasa ng Bible. Di ba sabi ng Bible, sa aklat ng mga awit? Ha? Sabi ng Bible, magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumanak pa kayong may awit at tuwa. Ilang pagpupuri sa Diyos sa dami. Hallelujah. Diba? Naawit pa natin sa English. Clap all the nation. Pumalakpak daw ang lahat ng bansa. Magpuri sa Diyos ang lahat ng bansa. Pumalakpak sila may awit at huwagi na magpuri sa Diyos. Hallelujah. Sa ibang kangas. Diba? Mga kapatid, yun ang sabi ng Bible. Diba? Mga minamahal kapatid Kristo. Kaya, tandaan nyo, sino gusto tumanggap ng gifts of God? O, divine reward. Yun ang sabi ng mga nakasulatan, the gift of God is on the basis of merit, but on the basis of His faithfulness. Amen. And His promises. Mga pangako. Ay yung tao nandito mga tinawag, hindi nakatuon sa promises. Hindi nakataon sa pangako ng Diyos. Saan nakatuon? Doon sa ibabayad. Magkaiba po ang gift sa pay. Amen. Amen. Ang bayad, pinagpaguran. Ang gifts, dahil sa iyong kagandahan, dahil sa iyong kabutihan, di man ikaw gumawa, bibigyan kita ng reward mula sa Diyos. Lord, lead my hands in worship as you lead your holy name, and you deserve the glory and the honor.
holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Raise up your hands. Ibigay ang papuri sa Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. And you deserve the glory and the honor.